Maganda ang partnership, pero what if ang nahanap mong katuwang sa negosyo ay nakagulo pa imbis na makatulong? Maraming negosyante ang naghahanap ng business partner kasi ang iniisip nila mas magaan kapag may katuwang. Pero ang tanong, papaano kung imbis na mapadali, mas dumami ang problema? Bago ka pumasok sa isang partnership, siguraduhin mong tama ang taong pinili mo. Dahil kung mali, imbis na makatulong, baka siya pa ang magpabagsak sa negosyo mo. Ito ang mga red flags na mali ang business partner mo. Number 1, hindi align ang vision nyo. Kung hindi kayo nagkakaintindihan kung saan papunta ang business, sigurado magkakagulo kayo. Kung gusto mo ng long-term route pero yung partner mo gusto ng quick cash, hindi kayo magtatagal. Number 2, walang malinaw na role and responsibilities. Dapat klaro kung sino ang in charge sa operations, finances, marketing, at hiring. Kapag pareho kayong boss pero walang gumagalaw, babagal ang negosyo at walang accountability. Number 3, emosyonal, magdesisyon. Ang negosyo hindi pwedeng puro feelings. Kailangan may tamang analysis, strategy, at logical decision-making process. Kung ang partner mo pabago-bago ng isip depende sa mood, mahihirapan kang mag-scale. Number 4, hindi marunong makipag-communicate. Kahit gaano kagaling ang partner mo, kung hindi kayo marunong mag-usap ng maayos, conflict lang ang kalalabasan. Kapag may problema, dapat may structure kung paano nyo to inaayos. Number 5, hindi sila nagdadala ng value sa business. Ano ang contribution ng partner mo? Kung hindi siya nagdadagdag ng skills, resources, o connection na makakatulong sa negosyo, baka hindi mo talaga siya kailangan. Dahil kaya mong gawin mag-isa ang ginagawa niya. Baka mas maganda na wala na lang siyang role. Ang partnership ay parang marriage. Kapag maling tao ang napili mo, masisira lang ang buhay mo. Kaya bago ka mag-partner, huwag lang dahil kaibigan or kakilala. Siguraduhin mo may maiaambag sa success mo. Ganito rin sa buhay. Hindi lahat ng tao dapat mong isama sa plano. Ikaw, sigurado ka ba na ang partner mo ay asset sa negosyo o baka liability na siya?